At sa punto pong ito, makakausap po natin si Department of Energy Secretary Sharon Green. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Audrey. Okay, ito pong rollback ngayon, malaking rollback po ito. Ano po bang ibig sabihin nito? Ito po ba'y magtatagal o magtutuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado? Yung rollback kasi every week lang natin malalaman, because basically naka-connect yung presyo natin sa international market. So right now, ang calculation natin kung anong nangyari last week at mag-i-implement siya today. So this week naman, magka-calculate tayo 5 days at yun po i-apply pagka-following week. So hindi ko po ma-predict ng maayos kasi may gera pa continuous pa siya. So once may clarity na at may datos na kami, then we will tell you mga Saturdays and all. Okay, Secretary, bagamat good news po yung pagbaba ng presyo ng langis, hanggang kailan po ba tatagal yung supply po natin sa ating bansa? Ang supply natin is good for 54 days, I think. Nadadagdagan naman siya every time. Pero ito dahil sa dumadami yung na-order ng mga oil companies natin, tsaka yung PNOC, yung kasama yung DOE, ma-order din tayo. At the same time, bumababa rin yung konsumo natin kasi mahal yung presyo So, nababawasan din yung pinipili ng tao. So, our stocks are good for mga almost two months, no? Siguro mga 7 weeks. So, ano pa naman, sufficient pa. Okay, Secretary, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, saang bansa po ba tayo umaangkat ng langis, diesel, even gas and kerosene? Iba-iba po, pero ang ginagawa natin ngayon, because ang ating mga oil companies, they get it from different countries. Halimbawa, China, Korea, Japan, kung ano sino yung binibilhan nila dati. Lahat naman nagde-deliver. So, ang pagkakaiba lang ngayon is it's more expensive. So, meron din ang PNOC, bumibili din, that's a government procurement. But bibili yan Singapore, tapos ang etong Singaporean ng mga traders natin, ng mga international, kailangan kasi credible at legitimate ng mga traders ang ginawa. So sila yung naghahanap sa buong mundo po. At the same time, ang DOE, pinakausap natin iba't ibang bansa rin, including Australia, India, Brunei, kahapon po Argentina yung kausap namin, Canada, and then also Colombia po. Alright, Secretary, kamusta rin po yung supply ng LPG? I-confirm lang po namin, may parating daw na 21,000 metric tons ng LPG. Kailan po ito darating? Mga ano pa yan, mga early May, no? Kasi galing US So galing US at transport pa siya. So mga isang buwan yung biyahe na. So pero sufficient naman yung 40 days naman yung supply natin sa LPG. So darating yan, may mga additional, hindi lang yan yung in-order for LPG etong galing sa US. Pero yung ibang companies din natin, meron din sila mga order dito po sa Asia. So tuloy-tuloy yung supply niyan at enough time naman yung 40 days para maghanap ng replenishment sa mga kinukonsumo natin. Well, Secretary, kagaya ng sinabi mo kanina, hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal yung kaguluhan sa Middle East. Pero gayon pa man, ano po ba yung mga hakbang ng pamahalaan upang masigurong may sapat na inventaryo yung langis natin sa gitna ng global uncertainties? Dalawang dalawa yung pwede mong gawin. It's to control yung supply, to make sure and maintain the supply. At the same time, we also can monitor the demand. So sa supply po, hindi lang tayo dapat kumukuha sa Middle East or sa mga bansa na kumukuha sa Middle East. So
ang supply natin full time is coming from at least 90%, 90%. Tawag dito, mga countries, para i-spread natin yung risk natin. So, diversification tayo. So, kinakausap pati Russia po, na may nakuha po yung petrol. So, marami pong dapat po na ibang bansa kausap para kahit maggera doon, meron pa tayong mga ibang pagkukulang. Okay. Second po, second po yung sa demand, ito po yung kaya kami nagpupush palagi na magtipid tayo sa fuel, sa diesel, sa electricity. Because kung mas kumukonti yung demand natin, humahaba din yung number of days ng inventory natin. So, tulong-tulong po yan. It's not government, pero pati yung private tumutulong din. At kaya po, meron kami every Saturday, meron kami energy saving hour natin na patay natin yung ilaw as a country, one hour per week. Well, Secretary, may warning po ang ating Pangulong Marcos Jr. Dun sa mga negosyante na nananamantala. Ano po bang ginagawa ng DOE upang ma-monitor o mahuli itong mga oil companies na hindi patas lumaban? Opo, sa oil companies, ang instruction ng ang presidente ng speech niya, halimbawa, ng Friday, nasundin nyo itong oil price rollback. Sumusunod naman sila lahat. At ang sabi namin sa mga oil companies, if you don't follow the mandate of president or even of DOE, then we will make them explain. Kailangan yung utos. But if you don't follow, then monitor namin yan ngayon, and then if they follow, then we need to do this situation. Okay, meron po ba kayong update o mensahe sa publiko ang Department of Energy, ma'am? Hopefully hindi po natin makontrol po sana yung sitwasyon sa Middle East, which is causing the main problem talaga dahil supply 20% galing doon sa buong mundo, and then yung presyo po dahil po nga may away, tumataas yung presyo, at very vulnerable yung bansa natin. So, ang siguro hindi natin makontrol yan, pero yung makokontrol natin yung konsumo natin, and which is I think ambag tayo. Hopefully we all can contribute to relieving the pressure that's caused by this problem, na mag-save tayo. Kung hindi naman kailangan ng aircon natin, patayin natin. Kung mag-aircon man tayo, sana mga 24 degrees lang, kasi malaking savings yan. And the same way as your cars, maintain natin palagi, kasi kung hindi yan na-maintain, mas malaki yung konsumo niya sa diesel or kahit yung gulong niya. So, carpooling, so ang dami pong pwede nating iambag po na solusyon po sa bansa natin. This is not a problem caused by any Filipino. This is a problem caused by the war in the Middle East. But we can go through this together. Sama-sama po, tulong-tulong lang. Well, Secretary, may mga bansa po na hindi gaanong nakadepende sa langis. May potential po ba ang Pilipinas na mabawasan yung pagdepende natin sa langis? Ano po yung mga future projects na, alam niyo yun, yung mga solar, wind, geothermal, yung mga iba pang energy sources na ginagawa ng pamahalaan? Yung sa electricity or sa power, we've been doing that. Ang President, in the first SONA pa lang, sabi nga dapat umabot tayo ng 50% renewable by 2040. So, we've been doing that. This year nga, tuloy-tuloy, mga 7 auctions yung gagawin namin para po dagdagan pa yung renewable energy natin dito. So, on track naman tayo. Para rin po, kasi kung may renewable ka, naman affected ng Middle East yan. So, pero at the same time po, we are still pushing for more indigenous coal, indigenous gas, and sana kung may indigenous oil tayo. Pero yun po, kailangan po, ang push ng DOE is to make sure that atin hindi imported yung fuel natin. Especially renewable. Now, at the same time po, we are also
we are also, kung kahit po yung power po, indigenous at hindi imported, kailangan po ang transport, ganun din. So, kung the best way to lower our dependence on diesel is mag-electric tayo, no? I-electrify natin yung transport natin. So, mga electric vehicles na yan, laking tulong po yan at it keeps us safe from any effects of the Middle East war at less vulnerable po tayo in the future kung meron pang ibang gera na mangyayari po sa kung anong parte ng mundo. So, electrification po is one of the best solutions. Well, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Magandang umaga po. Thank you. Good morning po.